Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan ha. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Nasyak na ako nung malaman ko na siya pala ang pasimuno ng 33 billion, lumobo na nga. Dati na, 23 billion na magpagawa ng Senate building. Building man, gugulin mo yun para gumanda lang ang opisina mo sa 24 na senador. Billion to. Sa akin, corruption yun. Mukhang ito na yung pinaka-the best na regalo na matatanggap mo mga kadonatics sa Paskong ito. Bakit? Well, mga kadonatics, panoorin natin. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan ha. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Oh no! Nako naman mga kadonatics. Ha? Ipagpanalangin natin yan mga kadonatics na sana matupad yung pinakamalaki at the best na regalo na matatanggap natin lahat this coming Christmas. Pakinggan natin ulit mga kadonatics kasi napaka-pleasing to the ears talaga mga kadonatics. Eto. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan ha. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Mangyayari kaya? May God's intervention kaya mga kadonatics na ay talagang mapapatalsik natin itong si Marcos? It's either way mga kadonatics, mag-resign siya or mapatalsik. I am 100% with it mga kadonatics. What do you think? At ito yung continuation ng interview na itong mga kadonatics at marami siyang isiniwalat. Especially itong si Lacson na mga kadonatics, grabe din pala kay Kurap. Dito isiniwalat ni Atty. Sal Panelo sa isumbong mo kay Atty. Sal Panelo. At ito mga kadonatics, different angle ng interview na to. Panoorin natin. Ito ba ang aming dasal doon? Your Honors, the acts of this government and kidnapping the former president are all illegal and unconstitutional. And it's not the question of whether or not ICC or whether or not the Supreme Court has jurisdiction over ICC. Kasi yun sinasabi ng mga abogado, wala na yung petition na yan. Walang jurisdiction ng Korte Suprema sa ICC. Pero hindi naman pinag-uusapan yung jurisdiction ng Korte Suprema sa ICC. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ba ang hukuman sa gobyerno ito na gumawa ng mali, ng illegal? Definitely meron. Because under the Constitution, ang Korte Suprema ay pwedeng pakialaman ang sino mang ahensya ng gobyerno, sangay ng gobyerno na gumawa ng kamalian at illegal. O kaya yun ang pinapakiusap namin sa Korte Suprema, deklara niyo pong illegal ito at utusan niyo ang gobyerno ito na pabalikin ng Presidente Duterte. Kung si Tevez nga na pabalik nila, bakit naman hindi si Presidente Duterte makakabalik dito? Napakasimple lang na yan. Pero ayaw talaga nila. Ang goal talaga, you have to obliterate the Dutertes in this country. Kaya alam po niyo, gaya ng aking palagi ng pahayag, mga nakaraang dalawang taon na yata tayo nananawagan eh. Dalawang sa tayo sa kalye at magprotesto tayo, ihayag natin na pamalaan natin mga damdamin. Natutuwa naman po ako at meron na sa November 16, 17, 18 ay magkakaroon ng malawakan na mapayapang protestang rally laban sa korupsyon. Ang Iglesia ni Cristo. Sumama ho tayo doon. Ay, para sa akin mga kadonatics, dapat hindi na mapayapang rally. Kasi ginawa na natin yan at wala pa rin silbi mga kadonatics. Useless pa rin kasi, look at that mga kadonatics, ayun pa rin ang mga gahaman. Wala ngang bumaba sa pwesto mga kadonatics. Gagawin natin yan sa Luneta. 3 araw po yan ha. 2 bahagi yan. Doon sa Luneta at dito sa People Power Monuments sa EDSA.
Very good. Kaya lahat to, yung mga grupo ng KOJC, grupo ng Jesus is Lord, ni Brother Eddie Villanueva, anyayahan po ng lahat. Pati na mga religious groups, mga business groups, sumama ho tayo dito. Kailangan ipakita talaga natin na Tama. hindi na tayo po pwedeng magtimpi. Kung baga, sa kumukulong tubig, boiling point na tayo. Ayan na. Kaya sama-sama ho tayo. Basta manatili tayong mapayapa, maniwala kayo. Magbibigay ang gobyerno niya. Pag hindi sila bumigay, sigurado kukunin sa kanila ang kapangyarihan. Ayun na mga kadonatics. Ha? Bibigay. By hook or by crook, Attorney Sal. Ito naman po from Sara Nakamura. Good morning po, Attorney Panelo and Sir Carlo de la Peña. Kailangan talaga lahat tayo lumabas at dapat na magkaisa. Walang dilaw, pink, pulat, green. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa. Forever na tayong alipin ng mga kawatan na nasa gobyerno. Yan. Bayan, Si Sara. May follow-up pa po siya na message, Attorney Sal. Ito naman po kay Senator Lacson. Senator Lacson, nasa na yung 67 na congressmen na dawit sa flood control? Kawatan, bakit di mo siniwala at obvious talaga na gusto mo lang maging Blue Ribbon Committee para mapagtakpan mo sina Tambi at ko? Yan. pero Pal ang din buti yan si naman, Lacson marami ako nababasa sa social media na inilalabas na yung pagbabalat kayo ni Ping. Eh ako sa yeah. nangyinayaw dito sa tao ito, dahil hanga ako dito, naging kaibigan ko ito ng matagal. Dahil nakita ko yung kanyang pagpupursige. Ordinaryo yung PMA cadet ito, pero nagninegosyo siya. Pwede sa akin ang buhay niya, kaya okay sa akin to. Kaya lang somewhere along the way, nung nagkaroon siya ng kapangyarihan, Yun lang. naging Silaw. senator, medyo, na-derail. Na-shock na ako nung malaman ko na siya pala ang pasimuno ng 33 billion, lumobo na nga. Dati na, 23 billion na Grabe, magpagawa ng Senate building. See? Sa halip na gamitin mo yung bilyong-bilyong pera sa pagpapagawa ng eskwelahan, pagpapagawa ng mga tulay, pagpapagawa ng mga gusali, ng mga kalye, ng lahat ng infrastruktura kailangan ng bayan, gugugulin mo yung para gumanda lang ang opisina mo sa 24 na senador. Billion to. Sa akin, corruption yun. Kasi you're using the money for your own benefit and not for the people of this country. Ayan. Kaya pala tong si... Naging PNP chief pa naman siya noon, Attorney Sal, di ba? Nung panahon ata ni dating Pangulong Estrada, if hindi po ako nagkakamali. Yun. Nako, kaya pala itong si Lacson mga kadonatics. Napakabahag ng buntot. Hindi matawag-tawag yung mga congressman na nabanggit kasi as I said, and he said mga kadonatics, interparliamentary courtesy, kasi pareha silang mga kurimaw na mga corrupt na politicians mga kadonatics. Ang kaya lang nila yung mga officials na hindi mga politicians. Connected lang yan sila lahat mga kadonatics. Kaya, wow, can you imagine 34 billion para lang sa isang building? Tapos galing yun sa tax ng taong bayan while ang daming naghihirap. Mga kadonatics, nakakalungkot lang talaga panoorin tong mga matatanda mga kadonatics na nagbabalat pa ng buto even in their 60s, 70s, 80s mga kadonatics. Dahil kung hindi sila lalabas, wala silang makain. Grabe, nakaiyak talaga mga kadonatics nung every time makakita ko ng mga ganyan. Pero habang itong mga politicians na to, walang ginawa mga kadonatics kundi mangurakot. Tapos mas lalong naghihirap yung nasa baba. One is justice mga kadonatics is to be served. Kasi we badly need it right now. Ito naman po from another message from Angelo Villanueva, Attorney Sal. Sasama kami sa peaceful rally ng INC. Dapat Huwag na ng talagang peaceful, kumilos ang please. taong bayan. Wala namang nangyayari sa ICI at Blue Ribbon Committee. Puro pagtatakip rin lang sa totoong kurap. Tayo na sa luneta at doon tayo'y magsaya.
Magsama. Yan, kinantahan ka na Angelo ni Attorney Sal. Kaya sumama, hindi lang dapat ikaw at Angelo ang sumama, dapat maging mga kaibigan, mga kamag-anak na may gusto talagang lumaban para sa mapayapang or sa pagbabago na mapayapang paraan. Ito na po. Yes, Yes. nakikinig yan text sa ating mga obispo, sa isang grupo ng mga Kristiyano. Ito po ang sagot ko sa inyo. Samahan nyo na rin ang Iglesia ni Cristo. Sumama ho tayo dahil kayo naman, tahimik lang kayo po, kontra kayo sa nangyari, pero hindi pa kayo lumalabas. Sumama na ako kayo. Guilty po ako. Obispo ng Christian groups. Sama-sama ho tayong lahat sa November 16, 17, 18. Maliban pa yun sa November 30 Kayo naman mga nasa November 30, 2 buwan na kayong nagpiprepara. Halos actually ginawa nilang 2 buwan ng preparasyon para mas malawak. 1 buwan na sila nagpiprepara. Kung ako kayo, mga nandiyan sa Dilaw, sumama rin kayo sa 16, 17, 18 para mas malaki, para magkaroon ng universal, walang grupo na may kinikilingan, kundi isa lang ang kinikilingan, laban sa katiwalian. Sama-sama Tama. tayo. Paniwala kayo. Sabi ko nga dun sa aking mga pahayag pag yan pong 16, 17, 18 ay naging malawak. Sabihin mo 5 times ang crowd doon sa ginawa ng Iglesia ni Cristo nung mga naunang buwan. Yan o ay simula ng katapusan. That's the beginning of the end. Pero kung yung nagpiprepara sa November 16 ay sumama, lahat ay magkasama-sama, hindi lang simula ng katapusan, game over na tayo. Nako. Ayan. Nako naman. Kaya sama-sama. Game over na mga kadonatics. Ay talagang magandang pamasko yan para sa atin mga Pilipino mga kadonatics. At bangungot yan para sa mga loyalista at sa mga dilawan. Kasi at pinglawan na din. Ayaw nilang maluklok si Inday Sara Duterte. Napapalit kay BBM. Pero sa atin, nako, it's a victorious and joyous moment mga kadonatics. Pa po tayo makiisa dito sa gaganaping mga series of rally para po ipakita ang ating suporta laban sa katiwalian. Ito naman po, Attorney Sal from Annalyn Bonsok, reaction lang po niya. Kung ano-anong issue na lang nilabas nila para ma-divert ang isipan ng mga tao sa tunay na issue. Tama. Yeah. Talaga naman yung ginagawa nila, pero wala na, hindi na sila makakatakas yan. Nako. Yan, wala nang lusot. From Mel, YouTube comment po, lagi namang mahina o walang signal ang internet. Sayang lang binabayad buwan-buwan. Wala namang magawa dahil wala din namang choice. Buti pa sa ibang bansa. Kahit nasa gubat ka pa, malaki or malakas ang internet kahit data lang. Concern niya po itong internet naman. Okay. Totoo naman. Nagbabayad ako buwan-buwan, pero pag darating ko doon sa isang lugar, wala akong internet. Ayan. Isa ding problema yan. Ba? Yan. Problema din yung internet, Attorney Sal, kasi talagang hindi worth it yung minsan na binabayad natin sa internet buwan-buwan tapos yung serbisyo ay hindi satisfy yung subscriber and customer. Ito naman po, follow up, isa naman po mensahe from Mel. What about yung mga pinasuot ni Diwata ng uniforme ng pampulis noong nangyari ang KOJC siege at si Diwata, Powell, story. hindi ba't nagsuot din ng uniforme? Nakuhanan pa nga sa larawan, Attorney. Ito po yung issue ng paggamit ng uniforme ng police, Attorney Sal. Ano bang ginawa noon? Ano bang uniforme ginawa ni Diwata? Yung nangyari daw po sa KOJC siege last year na gumamit sila ng uniforme na pampulis para sumulong doon sa compound po. Yung niya. Dapat uniforme sila para malaman natin kung sino may mga kalukuhan. Yung sinasabi naman nung ginamit
yung uniforme para gawing Halloween. costume. Halloween naman yun. Ba naman yun? Ito naman po ito po kaugnay po sa issue po nung police na sa taong gumamit ng uniforme ng police from Melanie Montemayor. Ang opinion ko about doon sa nagsuot ng police uniform na punit is malalim ang ibig sabihin nun. Sa mga mahihirap talagang nakakatakot ang mga kapulisan kasi ang kinukulong lang nila is yung mga mahihirap. Yung mga magnanakaw na dilata lang para makakain. Pero yung mga nakaupo, tikom bibig sila. Yung mga deep meaning ng pagsuot ng lalaki ng uniform ng police, may sense po siya. Ang opinion ni Melanie Attorney. Gaya na sinabi ko kahapon, yung ginawa nila dun sa nagsuot ng uniforme, sabi nila, labag sa batas. Kaya nga, in fact, nag-prepare na sila ng demanda, di ba? Pero nung humingi ng tawad, nag-apologize, pumunta sa kanila, tinurong nila demanda, ano ba klase kayong pamahalaan? Ang inyong tungkulin kung meron lumabag sa batas ay isakdal ninyo. Hindi yung patatawarin nyo. Pag ginawa nyo yun, di maraming magiging Bending may the law. ganyo na lumabag sa batas. Sapagkat anyway, hindi naman itutuloy pag ako nag-apologize. Mali palaging diskarte ninyo. Yung PNP chief, saka yung police commission, mali kayo. Kumaintindihan kung paano kayo napunta dyan. Yan yung mga walang kuan mga kadonatics. Walang pangil na batas, walang prinsipyo. Totoo naman talaga mga kadonatics, pag may ganyan na prinsipyo, may rules and regulation, ay dapat talagang wag ibebend. Kasi, for my experience within the classroom mga kadonatics, pag may rules and regulation ako at tapos binend ko, like, okay, may nagkasala, okay, I forgive them. Hindi ko na binigyan ng consequence. Nako, after that mga kadonatics, marami nang gumagaya. Hindi na sila natatakot kasi nakikita nila yung teacher nila, merciful lang yung teacher natin, kaya lang pala patawarin, di ba? No. Kaya yung ginagawa nila mga kadonatics na bending the law, napakamali talaga. Pero ito na po, Attorney Salma, another message from Rosaline. Sana po bilisan ang pag-pass ng death penalty at basta nagkasala sa batas, kulong. No rich, no poor. Justice must be fair and strict implementation is the success of one's government. Alam mo, Correct. hindi ganun kadali. Siyempre, hindi yan ipapasa. Kasi Okay. magpapasa sila ang bibigyan mo ng death penalty sa mga ginawa nilang plunder. Diba? Tama. Kaya nga minumungkay ko, sa saligang batas, merong mga extraordinary kapangyarihan na maaaring gamitin ng isang presidente. Kaya di ba sabi ko, pag deklara ka ng revolutionary government, kaya mo lang gawin. Abolish mo kongreso, ipakulong mo lahat, ibalik mo si Presidente Duterte. Baka sakaling Yun. mapatawad ka pa. Dahil kung hindi, Tama. kasama ka. Kasama ka. Oo. Sa galit, you cannot escape the people's wrath if you do not do what you have to do What under you the are Constitution. Your constitutional What you are supposed to duty do. is to serve and to protect the people that created this government of which you head. Tama. If your government is a failure, then you can do something about it. Otherwise, you will not escape the people's anger, the people's wrath. You will be swept in the tide of rebellion. Rebellion, hindi yung armed rebellion, kundi yung pag-aalsa ng bayan sa galit. Yeah. Naniwala ako. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Nako. Naman. Well, at dahil dyan, Attorney Sal, may nagtatanong, sino daw po yan? yung Kayo sino? Alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Isa lang naman ang Patay. pinakamalapit sa kanya. Kababata niya. Nako, sino kaya yan? Well, Ha? Baka si Romualdez?
Sino kaya mga kadonatics? Ha? Sinong kababata niya? Well, I cannot name anyone mga kadonatics sa comment down below. Ito naman po, naman. panawagan ni Marinigi or Nishigaki. Nananawagan din po ako sa lahat. Go na po, labas na lahat. Isigaw, Marcos resign para sa bayan at para sa ating lahat. God save the Philippines. You're right. Yung Dilaw, ayaw nila yung Marcos resign. Yes. Kasi ayaw nila kay Inday Duterte. Pag piniresign mo, si Inday Duterte ang magiging Mas presidente. malas sila. Kaya, ang pinaka-safe, laban sa korupsyon. Doon sila nagkakasundo. Ayan. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. At muli, Bangungot maraming nila si salamat Inday, po mga sa kadonatics. mga Kaya sa madilawan at pinklawan mga kadonatics, never mong maririnig sa kanila na Marcos resign. Kasi mas bangungot pa si Inday Sara Duterte para sa kanila. Ngayon, nag-i-enjoy sila mga kadonatics kasi tinotolerate sila ni Marcos Jr. Yan talaga yung totoo. Anyway, thank you so much mga kadonatics. Comment down below. Maraming salamat. Tinagalog ko lang. God bless you mga kadonatics. Please don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.